Hi everyone! Araw nga ng day off ngayon pero hindi ko na i-content kung ano ba yung nangyari sa akin sa buong araw. Dahil everyday off ko lang din naman ay nagcha-church po kami pagkatapos noon ay tatambay lang kung wala kaming gala. And hi everyone! Ako si Jinky, isang kasambahay dito sa Hong Kong and welcome to my mini vlog, another day of my life here in Hong Kong. Ang itatopic ko nga po ngayon ay kung nasa Middle East ka at balak mong lumipat dito sa Hong Kong. Bago ko nga po ituloy ang topic na to ay gusto ko lang po muna magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa akin and sa lahat po ng mga nakaka-appreciate at yung mga nagpapapicture po sa akin. Grabe, nakakatuwa po kayo and thank you po sa inyong lahat. God bless. Sana hindi po kayo magsawa. Love ko kayo. And balik na nga po tayo sa topic natin na kung nasa Middle East ka at balak mong lumipat dito sa Hong Kong ay para sa'yo to. Sa totoo lang po ay marami pong nagchat-chat sa akin ng tungkol dito. At marami nga din po ako nababasa sa comment na yung mga nasa Middle East ay gusto nga raw daw po lumipat dito. So kayong mga nasa Middle East po ay para po sa inyo to. Ito nga po yung mga kailangan nyong malaman. Una ay ang space shock is real. Kung sa Middle East ay maluwag at maaliwalas ang loob ng bahay, dito naman ay maliit lang at asahang maraming gamit. At posibleng matulog ka sa folding bed, bunk bed o di kaya naman ay makishare ka sa kwarto ng bata. Swerte mo na lang kung may sarili kang kwarto at higaan. Karamihan pa nga ay kasama sa kwarto yung washing. Pangalawa, bawal ang stay out. Dahil mahigpit ang immigration, dapat kang live-in sa amo mo. Ang mahuling nakatira sa labas ay may kulong at multa. Pangatlo, no part-time job. Isang amo, isang kontrata lang. Huwag masisilaw sa extra income sa labas. Kapag nahuli ka, blacklisted ka na sa HK habang buhay. Pero marami pang gumagawa nun dito. Ang kailangan nyo lang ay mag-ingat. Ang ibig ko pong sabihin ay yung mga nagkukusko sa ibang bahay. Pang-apat, kailangan nyo pong alamin kung food allowance ba kayo o kasalo sa pagkain. Kung food allowance ka nga po ay dapat kang bigyan ng 1,236 ngayong 2026. Kung hindi naman ay obligasyon ng mga amo mo na bigyan ka ng sapat na pagkain. Pang-lima, matinding lakaran. Ihanda ang binti at tuhod. Dahil dito, puro akyat baba sa MTR station. Matatarik na kalsada at mabilis na paglalakad ang gagawin mo araw-araw. Pang-anim, ang day off mo ng isang beses sa isang linggo ay karapatan mo. Hindi ka nila pwedeng pilitin kung ayaw mong magtrabaho sa araw ng day off mo. Kung anong araw naman ng day off mo ay depende yun sa pag-uusapan ninyo ng amo mo pero karaniwan nga dito ay linggo. Pang-pito, budgeting 101. Dito sa Hong Kong ay mataas nga ang sahod sa halagang $5,100. Pumapatak nga yan sa halagang 36 to 37,000 sa peso. Pwedeng umabot pa yan ng 38 depende sa palitan. Pero yung sahod mo na 5,1 kung hindi mo kayang tipirin yan dito ay mauubos mo lang yan ng ilang araw. Kaya maiging unahin ang importante bago gumastos. Pang-walo, mabilis ang galaw. Dahil alam nyo ba ang mga amo dito ay laging nagmamadali. Gusto nila ay mabilis kang kumilos. Initiative ba at hindi na kailangan utusan ng paulit-ulit. Pang-siyam, bawal kang mag-vape at fake goods. Dahil mahigpit ang HK Customs, huwag magdadala ng vape o mga pekeng gamit para iwas huli at aberya sa airport. Pang-sampu, noodles is life. Ihanda nyo nga yung mga sarili nyo dahil kung dyan sa Middle East ay nakakapagkanin kayo 3 times a day, dito naman ay gabi lang. At sa tanghali nga po ay puro noodles nga po yung kakainin ninyo. Swerte mo na lang kung open yung amo mo sa pagkain at makakapagluto ka nga ng kung anong gusto mo. Eto pa, kung dyan sa Middle East kahit mag-alaga kayo ng bata ay walang mga CCTV. Pero dito sa Hong Kong bawat sulok meron. At kung gaano kaselan dyan sa Middle East ay karamihan dito mas maselan pa. At kung dyan sa Middle East ay maghapon lang kayo sa loob ng bahay, dito naman ay araw-araw kayong nasa labas. And kung dyan sa Middle East ay wala nga kayong day off, dito naman sa Hong Kong ay magsawa nga kayo lalo na kapag may mga holidays. Sa mga nakakaranas po na hindi mamalengke dyan sa Middle East, kapag nandito na po kayo sa Hong Kong ay talagang makakaranas kayo niyan pero depende pa rin sa amo. Swerte mo na lang kung yung amo mo ang magmamarket at hindi ikaw. Dahil karamihan nga po sa napapanood ko ay hirap nga silang mag-budget sa binibigay ng amo. Eto pa, kung dyan po sa Middle East ay pwede tayong kumain ng maramihan, pagdating nyo po dito ay konti lang po silang kumain kaya naman talagang maninibago ka. Sa totoo lang, sobrang hirap mag-adjust dito dahil nga super health conscious sila. Kung dyan malasa yung pagkain ay dito nga po hindi. Kaya naman for sure malaking adjustment yung mararanasan mo kapag nandito ka na. Ayun lang and sana nakatulong kaya naman hanggang dito na lang and thank you for watching. Please follow for more. Salamat!